So, magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Nico nga po pala nagbabalik sa another vlog. Ito po ang pinakaunang ride natin ngayong taon. Sayang, hindi natuloy ang aking year-end ride last year. Since may trabaho ako and hindi pwede umabsent. Yun lang. So today, pupunta tayong Batangas, Calatagan. Ito yung matagal ko ng plano eh. Ano pa, after ko gumraduate. Before pa ako gumraduate, plano ko na to pero never ko na ituloy tong ride ko na to, pupuntang Calatagan. So, pero ito na ngayon, tuloy na. Kasama ko ang aking nanay, kapatid at aking tita, isang tita. So, apat kami papuntang Calatagan. So, pupunta tayo sa dulo ng Calatagan. Voice over muna tayo pero hindi naman totally voice over ang buong vlog. Siyempre, this is a travel vlog. So, rolled out montage. Well, wala akong magagawa. Sira yung ano ko eh. Nasira yung mic eh. Mapipilitan tuloy i-montage yung buong biyahe. Sayang naman yung mga pagdadadada ako dun sa ano, sa video, no? So, roll that montage. Let's go! Calatagan, here we go! And of course, alam niyo na, mali na naman ang daan na dinaanan namin. 2026 na wala pa rin pinagbago. Itong daanan na to kasi pataal to eh. Kami ay pakalatagan, so dapat ang dinaanan namin doon sa kabila pakalaka. 2026 na boy.
So, dito ay papunta na kaming Kalaka. Dito na kami dumaan sa may Lemery. So, hindi ko na-expect na sobrang haba pa na itong daanan na to. Itong Kalaka, Balayan, tas Pakalatagan. Hindi ko nakakala sobrang haba nun. Natagalan din kami sa pagbaba kasi pa-Lemery yung binabaan namin. Galing sa, tawag dito, sa may yung pababa sa Fantasy World. So, dapat pala nag-ano na lang kami sa Nasugbu. Mas mabilis pa rin daanan doon. Well, ito na kami. Nakababa na. So, dire-diretso na to. Another montage kasi wala naman kayong maririnig sa boses ko dito sa video na to. Puro hangin. Sayang naman talaga. Oh. So anyways, to roll that glips, Kalaka, Balayan to Kalatagan. Let's go! Yes, Kalatagan. At nag-blurred na naman ang aking camera, sayang. Yun, Kalatagan. Balik Kalatagan. Picture muna kami. Ang init dito. Init nga. Pero okay lang yun, after ng pagkalamig sa Tagaytay. Tama lang yan. So, hindi ko alam kung naisaksak ko ba yung mic o ano. Ay, naku, sayang ang mga clip. Ang haba-haba ng binyahe tapos hindi pala may ano. Naglolo ko ang aking mic. Iyak pagka ano. Iyak pagka walang tawag dito. Walang sound ng mic. Tas puro hangin lang. Wow. Green. Masarap sa mata tignan ng palayan, no?
Okay. Ito kasi Cape Santiago Lighthouse. Off-road. So bago kayo makapunta, so may light off-road kayong dadaanan bago kayo makapasok sa Cape Santiago Lighthouse. Light lang naman, hindi naman kayo yung parang pan-trail talaga. Diba? Akyat, ahon. Nya. Teka, parang sumadsad ata yung araro ng motor ko. Sumadsad ata. Pagbaba dun sa sa batong malaki. Napa-off-road nung nasa oras Off-road. So ito na siya, wala masyadong tao. So magtatanggal lang na helmet. Kapagod yung off-road. So this is the Cape Santiago Lighthouse, one of the historical building of the Philippines. Wow. Tara. Mana kasi battery. Baka nga paltang ko. Yan.
Kita mo yung dagat dito. So from here, pwede natin pasukin to dito. Pwede naman tayo doon sa unahan pumasok. Tara sa unahan tayo. Pasok tayo sa loob ng Cape Santiago Lighthouse. Para siya speaker na malaki. Pero ito yung ilaw. Isa yan sa ilaw eh. Akalain mo pagka unang titig mo, speaker na malaki. Malaking speaker. Pero puro ilaw naman pala. Kita mo yan dyan, sa sa bintana na yan. Malaking speaker. Doon. Sabi. Ito yung pinaka-lighthouse, nakalock. Hindi ko mabasa yung taas. So, nakalock siya, hindi pwede akyatin. As usual. So, here is the view dito sa lighthouse. Ito pala yun, oh. Yung nakalock. Yan. Init. So, ito yung nakalock na pintuan. Ito yung pinaka-lighthouse. Ayun, dun yung ilaw na. Yan. Ayun pa yun? Hindi. So, yan yung lighthouse. Tapos dito, ayan. So, yan lighthouse na yan ano yan? At gawa ng Spaniard and Filipino. Kasama sa Plan General de Alumbrado de Maritimo de las Costas del Archipelago de Filipino. Yun yung plano na gagawa ng 55 na ganyan, lighthouse, dito sa remote. Yan para sa mga mangingisda noon. So, ito yung magsisilbing ilaw dyan. Yung lighthouse na yan. Kumbaga yung gabay sa mga isda papuntang Verde Island. Tatawid din sila dyan. Pag hanggang Verde Island. Nilagyan lang to ng historical marker noong 2018 lang. Hindi na pala lang. Tagal na pala. 1920, 21, 22, 23, 24, 25. So, 7 years na. Noong nilagyan ng historical marker to. So, yun lang yung mga naalala ko sa historical na kwento nito. Pero alam ko madami pang kwento yan eh. So, sayang kaso mainit kasi hindi ka makatambay dito. Sarap sana tumambay dito. So, kung hindi lang mainit, sarap tumambay. Maririnig mo alon ng dagat. Low tide show. Sarap mag-relax. So, that's the Cape Santiago. Akala ko makakahiga ako dito sa sa lapag. Hindi pala. Tirik na tirik yung araw. Unless may dala kang tent, pwede. Pero kung wala, dito ka lang pwede tumambay. Ayan, sa malaking puno na yan. Pwede mong tambayan. Kita mo rin dito yung boardwalk doon. Kaso napakainit. Patanghalian kasi. Sa bagay. Mas okay yun, walang tao. Nasa upa kasi. Sa upa nilunod sa kasi. Saan? Isang oras sa biyahe yun. Nasa kanya ako doon. Kung maganda yung light. Yung light kasi sa tao. Sa kanya doon, hindi ka bubuhay. Oo. Daily na po. Hindi yung daily na yun. Pero mapapalay. Daily yun eh. Hindi na muna ako mag-gloves. So that's it. That's the Cape Santiago with the helicopter. Ito. On to the next destination. So yun pala yung nalimutan ko sabihin dito sa amin na pwede magdala ng mga camping chairs dito. And make sure na mataas-taas yung na hindi naka-lowered ang motor nyo kung pupunta kayo dito.
bawal ang lower dito. Ayan. Yung papunta yun ng gate sa mataas na yun, pero dito naman dito lang kahit pa naman yun eh, kung kung ang motor mo eh hindi naka-lower. Ma'am, saan po yun sa boardwalk? Dito po sir, hanap na lang po kayo ng parking doon. Ah, dito po? Yes po, by walking po. Okay. Dun. Yeah. Yakag na talaga. Lalakarin po pa to. Isang haba yan. Papunta doon sa boardwalk. Pag napagbayad ka na naman daw ng ecological fee, goods na. Pwede ka na dumaretso dito or punta ka muna sa Cape Santiago. Pero kung gusto mo puntahan itong dalawa, unahin mo yung Cape Santiago kasi dulo yun. Many minutes later. So update, naglalakad pa rin kami hanggang ngayon. Pagkahaba-habang daanan. Ayun, nakita ko na yung dagat. Here comes the dagat. Ayan, oh, pwede maligo dyan. Oh. Wala kang nga lang babanlawan. Kalmado ang dagat ngayon. Low tide siya eh. May sandbar pa dun. Oh. Ayun, oh. May sandbar pa. Low tide pa siya. Oh. Kalmado pa. So, ito bubungad sa'yo, dagat. Tapos lalakad ka pa dun. Ayan. Para marating mo yung boardwalk. So, may resort dito. Ayan. May resort tapos pwede ka mag-swimming dyan. Pwede ka rin mag-swimming dito. Parang ganda nga yan eh. So, this is the boardwalk. Kaso, tirik na tirik ang araw. This is the boardwalk. Ang haba niya, oh. Buti na lang mahangin. Uy, ang daming ano, oh. Yung maliliit na isda. Kita ba siya? Ayun, oh. Ang dami, oh. Pila-pila sila. Paikot sila. Ang galing. Yun. Magkalasan sila eh. So parang pagka nag-staycation ka dito, one stop na, oh. May bahay na naka-aircon, may dagat, may swimming pool sa loob, mayroon pang boardwalk. Tapos makikita mo pa mga bundok. Ayan, oh. Makikita mo ang Mindoro. Saan ka pa? Parang nag-ano ata sila, oh. Nanguhuli ata. Nanguhuli ng pisda. Hindi, sa labas na sila net eh. Nagbubugaw lang. Oh, nasa bukti yung bato mo. Ito na. Ang dulo. Hindi. Tutuloy nila hanggang doon sa pinakatayo. Eh mukhang kinulang na sa budget. Eh di ganyan na lang muna. So, sana ituloy pa nila no, hanggang doon sa dulo. Tawid na ata ito ng ano eh. Mindoro. Walking distance na lang pala ang ano eh. Kalatagan sa Mindoro. Isang oras na lakad. Yeah. So sarap ng hangin dito, napatama eh. Tama yung tiyempo namin ng punta. So tama yung tiyempo ng punta namin dito. Lakas ng hangin, sarap. Sarap ng hangin. Usually pag nandito ka sa Kalatagan, di ba ano yan? Tawag ko dito.
Mainit, lalo na yung hangin. Pero dito, lamig ng hangin. Sarap. It's you and the ocean. So, titignan namin kung makakapunta pa kami doon sa isa kasi oras na. Gutom na daw yung mga kasama ko and doon pa sa bayan yung kainan. Ay, sayang. Ang ganda niya, oh. Grabe kapagod. Kapagod yung inakyat. And that's it guys. Thank you for watching. That is the Cape Santiago and the Calatagan Boardwalk. So sayang no, hindi namin napuntahan yung last destination, which is the mangrove. Kasi kinulang na sa oras. It's already 3:30 na oras na yan. And may pasok pa kinabukasan. Sayang. So better luck next time. So maraming salamat sa panonood. Kung nakarating ka dito sa dulo ng video na to, no? Maraming salamat. And kung may gusto kang malaman or gusto makita na lugar, no? I-comment mo lang dyan. Baka kaya nating mapuntahan. Basta yung kayang i-one day, one day trip. Isang araw lang day off ko eh. Sad. Basta dito lang sa Cavite, Laguna, Batangas. Kaya yan. Basta one day trip. So kung may suggestion ka or may gusto kong makita ng lugar, no, comment mo lang dyan sa baba. Try natin puntahan yan. So maraming salamat sa panonood guys. Mga kaibigan, marami pa tayong pupuntahang lugar. Hindi pa tapos ang ating adventure at hindi matatapos ito. So that's it. See you sa next adventure natin mga kaibigan. Peace.